Hello mga guys, welcome kayo sa Mating channel ko. Dito na naman ako sa bundok. Dahil dinalaw ko yung mga tanim ko na kamote noon. Ngayon ito mga guys. Itong bunga sa dalawang buwan na yata dito na walang ulan sa summer. Mabuti ngayon, medyo umulan-ulan na. Tuwing hapon. Kaya maganda ng panahon mga guys sa ngayon. Maganda ng panahon. Maganda ng panahon mga guys. Pagdating ng gabi, umuulan hapon. Kaya dinalaw ko dito yung yung pananim ko yun. Yun, ang kamote. Sabi pa sa Bisaya, nag-umawok. Yan, gabi, tanim ko. Baka pagbalik na naman namin dito mga guys, pwede na ito, may mga laman na ito. Ito ang taro na ubi, gabi. Yan ang nilalagay sa nilaga mga guys. Nilagang baboy. Yan ang Siguro kung hindi lang inabot ng tag-init ito, malago na itong mga kamote ko dito mga guys. Pero lang inabot ng tag-init. Ito ngayon basang-basa na naman ng mga lupa. Dahil dito wala naman tubig makunan dito. Umaasa lang sa ulan. Kaya ito ang lugar dito na habang buhay ako hindi ko makalimutan mga guys. Kasi dito yung malaking puno ng dao. Ito tinanim ko. Dito ang malaking puno ng dao. Palagay ko mas matanda pa sa nanay ko yun. Kasi napakalaki. Katapos dun sa taas ng puno, maraming mga butas. Doon namumugad yung mga yung malalaking ibon. Mayroon Philippine Eagle, yung woodpecker, parrot. Ang dami namumungad doon mga guys. Kaya maingay dito yung mga ibon nung nabubuhay pa yung dao. Kaya ito tinaniman ko ng 3 gabi. Bilang alaala din. Dito sa aking mga magulang na dito sila tumago nung panahon ng gera, World War II. Dito sila tumago. Kasi yung bahay namin dun sa baba, sinunog ng mga, sabi nila na busy. Mga tagasunod ng Hapon. Pero Pilipino naman. Kaya Pilipino tago, Pilipino turo. Doon. Biro mo yung alkansiya nila mga guys. Ng nanay ko, tatay ko. Nagkabuo-buo kasi sinunog. Noon hindi pa naman binibili noon yung pagsunog ng pera, wala na, tinatapon na lang. Napangamahal na pala yan mga guys kasi pilak yun, ang pera dati. Pilak. Sayang nga, sabi ko dapat natabi na lang yan muna kahit yung mga sunog na. Kasi isang daw yan yung alam mo yung kung kawayan, isang buko ng kawayan, halos mapuno na daw yan sa bariya, coins ng dating pera. Pilak na pala yan, binibili ngayon ng mahal mga guys. Ito, hindi ko alam kung nasaan na yan, baka nabaon lang dyan sa dyan sa baba. Wala naman ngayon, nadaanan pa ng kalsada. Papunta doon sa kabilang bundok. May kalsada na mga guys, kaso lang hindi pa na semento. Semento lamang. Yung dito lang banda sa amin, dito sa
sa baba. Sa baba. Yung doon nandun yung kalsada. Pwede dumaan yung dump truck. Malaki mga guys ang kalsada dito. Kaya wala kang ngayon kung mag-cross ka. Hindi na kailangan koprahin. Hindi na lutuin. Dahil tanggalan mo lang ng tanggalan mo lang ng balat. Pwede na ibenta. Kukunin pa dito mga guys. Kaya walang kahirap-hirap ngayon dito ang yung magkopra. Kaya ang sabi ko sa dito, yung nagbantay dito, sabi yung siyang taga akyat. Sabi ko, ang gagawin mo kasi hindi naman kayo magkopras, linis-linisan na lang nyo yung sa ilalim ng nyug para mamunga. Yan, ganyan ang ginagawa ngayon ni Lois. Doon sa baba malinis na mga guys. Tinataniman niya ng kamuti. Maraming tanim niya, may mani, may iba-iba, kalabasa. Kaya dito sa probinsya mga guys, kahit hindi ka marunong mangisda, kung ikaw ay masipag, ang masipag naman na tao kahit saan ilagay, mapamanila man, maprobinsya, sa ibang bansa, talagang kung may talento ka, pwede ka mag-sideline mga guys. Naalala ko yung doon ako sa Taiwan noon, sa hospital ako. Nakita ko yung mga pasyente mga guys, mahaba ang buhok nila. Kinausap ko yung nurse kung pwede ako mag-sideline pagupit. Umuo naman mga guys kasi hindi na daling yung 35 na matanda. Kasi 5th floor yan, hospital na yun. Kami sa 3rd floor. Yan sa 5th floor, nandun yung mga matanda. Yung sa pa, kung matanda, tirahan ng mga matanda. Alam mo mga guys, sa ibang bansa, kung matanda ka na, halos ang mga anak hindi pwede mag-alaga sa iyo dahil busy sa kanilang magtrabaho. Kaya ang ginagawa nila, dinadala na lang doon sa hospital na meron yung nag-aalaga, mga nurse. Kasi ako nga, nag-sideline ako tatlong oras sa hospital kasi yung alaga ko tapos pakain, paliguan mo, yun, balikan ko naman ng 3 oras. Wala lang kasi hindi na nakapagsalita, hindi na humihingi, basta kumain lang, inom. Yan ang trabaho mo, pagkainin mo, tapos yan na, pwede ka na mag sideline. Kinausap ko yung umuo naman mga guys. Hindi lang yun sa paggupit, may sideline pa ako pag map 3 oras maliban doon sa paggupit. 3 oras mga guys. Kaya doon ko napansin doon na wala nang doon, wala nang Malaysia. Kasi ang sabi ng nurse, Glenn, huwag ka na mahiya dito kung yung mga pasyente may mga babae na, kasi 3 oras magpaligo ka sa mga mga matatanda na babae, hindi pa naman gano'ng matanda. Pag pinaliguan mo nga mga guys, nagtatakip sila ng kanilang kamay sa mata kasi nahiya siguro kasi may mga isip pa yun mayroon nga wala pang 50 kaya yun ang wala nang Malaysia. Pagdating sa trabaho doon sa ibang bansa, wala ka nang pili. Sabi ko, makayanan ko kaya ito kasi doon sa probinsya hindi ko naman ginawa ito driver ako Kaya pagdating lang sa ibang bansa, huwag ka na mamili mga guys ng trabaho. Yun ay sideline lang sa maliban doon sa yan ang sideline.
na trabaho. Kaya kung may talento ka mga guys, huwag ka mahiya, sabihin mo na ganyan ang trabaho mo. Talagang bigyan kanila mga guys. Biro mo, doon na sa akin din nadala, doon na sa akin sinasabi yung yung iba nakakalakad pa, pupunta na lang doon sa kwarto na tinitirhan ko, kasi yung alaga ko, ang may-ari ng ospital, yun ang may-ari, siya may-ari, kaya yung malakas din yung alaga ko, kaya may kwarto kami dinadala doon nila. Kadamihan hindi ko na pinapadala kasi pinapuntahan ko na lang sa kanilang mga kwarto. Doon ko na ginugupitan kasi ang iba hindi na hindi na makaupo. Kahit nakahiga mga guys, gupitan ko yan mga guys. Sayang din. Yan ang sinasabi ko. Tayo mga Pinoy, kahit saan tayo magpunta, gawin natin yung alam natin, yung talento natin. Kaya wag tayo mahiya na sa ibang bansa na ipakita natin ating talento, sipag. Kasi kahit saan tayo mga guys, buhay na buhay yung Pinoy. Gustong gusto nga ng may-ari ng ospital doon, sabi Glenn, kung babalik ka pa rin sa Taiwan, dito ka na lang sa ospital. Biro mo yung 5th floor, lahat ng mga CR yan nakikita ko. Pulang-pula na yung hiniduro. Pinabili ko ng 1 galon na muriatic acid. Pagdating ng alas 10 ng gabi, binuhusan ko yung lahat na CR ng ospital. Kinabukasan, linisin ko, puting-puti. Kaya nagtaka sila yung mga nurse na bakit malinis na yung Kaya sinabi ng may-ari ng ospital na kasi may Pilipino dito na na nandito ngayon, nag-alaga sa kapatid ko. Hindi ko naman pinagmamalaki ang sarili ko mga guys, kundi sinasabi ko lang yung totoo na ang sabi sa akin ng may-ari, pag bumalik ka ng Taiwan, dito ka na magtrabaho sa ospital. Kaso nga pag uwi ko dito 45 ng edad ko, hindi na ako pwede bumalik sa Taiwan. Kaya ito mga guys, bumalik na lang ako sa dati kong trabaho. Na driver din ako, family driver, tapos naniningil. Talaga walang sayang sa oras. Mautak din yung amo ko dito sa Pilipinas dahil yung ibang mga driver, pag naghatid sa mga alaga nila doon sa sa kanilang eskwelahan, nakatulog na lang natutulog na lang, kikwentuhan. Kaya ako mga guys, paghatid ko sa mga bata, punta na ako sa mga kumpanya, kung saan yung mga kumpanya na may mga utang. Kasi may mga naman yung mga listahan yung amo ko. Tsaka meron ng resibo, ibigay ko na lang doon, gawin na lang yung cheque, tapos ako na ng resibo. Kaya yun ang buhay ko mga guys, hanggang doon sa nagretiro ako. Ngayon ito na lang, standby vlog dito sa bundok mga guys. Salamat mga guys sa munting karanasan ko sa buhay. Ako ngayon nandito sa bundok, tanim-tanim ng pagbalik namin na dito sa sa Bisaya naman, sa Samar, baka malaki na naman ito kasi babalik na naman kami sa Valenzuela. Kasi nagkaroon ng crisis dito sa amin sa tubig. Nagreklamo ng misis ko dahil sa paglaba. Hindi kagaya doon sa Manila na automatic yung paglaba. Diretsan lang sampay. Dito kuskusin mo pa, tigaan mo pa. Kaya yan, nagreklamo na. Siguro 3 buwan din kami dito mga guys.
Balik na naman kami doon sa ano. Yun ang buhay ko ngayon mga guys. Yan ang buhay ko ngayon. Walang sariling tahanan. Puro lakwatsa. Balik-balik ng ano. Balik-balik ng Manila. Samar. Kung bigyan pa ng Panginoon, baka naman anak ko makapunta na naman kami doon sa tinitirhan nila. Kung bigyan pa kami ng buhay mga guys. Kasi ang buhay naman natin, hindi natin ito hawak. Ito ay kaloob ng Panginoon. Kailangan natin pangalagaan. Pangalagaan natin ang katawan, mag-ingat tayo sa pagkain, lalo na sa bisyo. Mga guys, yun ang number 1 na bawal talaga, bawal na bawal. Dahil yan ang nakakasira ng ating kalusugan, ating katawan. Sa halip na tayo aabot pa ng 70, wala pang 60, hindi pa tayo makakuha ng senior citizen, makakuha sa senior citizen, dead ball na tayo mga guys dahil sa bisyo. Kaya ito ang buhay ko ngayon mga guys. Ito kasaysayan na may kahalong payo dahil sa edad kong ito ay 76 na ako mga guys. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niya sa akin, lalo ng aking kalusugan na hanggang ngayon wala akong maintenance mga guys. Kaya lang hindi naman maintenance yung pagkain eh. Hindi maaari pagkasama ko sa misis ko papuntang bayan sa city. Hindi maaari hindi kami kakain. Sabi ko, kasama ko sa'yo pag kakain tayo lang. Pag hindi tayo kumain, hindi na ako kasama. Alam nyo, ang pinaka magandang medisina mga guys, yung pagkain. Pagkain na hindi nakakasira ng ating katawan. Yan ang pagkain na healthy. Mga gulay, isda, yan ang mga healthy. Ito mga kamuti na ito mga guys, healthy food ito. Yun nga, pumunta kami doon sa kay doktor sa Talbayog. Banggitin ko ng pangalan kasi naman hindi naman ito hindi ko naman promote siya, pero magaling na doktor mga guys. Sabi niya, kung kayo ay nag-almusal ng mga ganyan pandesal, tigilan na ninyo yan. Gawin na ninyo saging, kamuti, yung kamuting kahoy. Yun na lang nyo, kainin nyo. Huwag na kayo sana, puro yan, chemicals yan, may mga chemicals yan. Kaya kung gusto natin mabuhay pa na mahaba, mag-iingatan natin pagkain, katawan. Kasi ang katawan, ito ang kayamanan natin. Wala man tayo kayamanan sa mundong ito na limpak-limpak na pera, pero ang kayamanan na binigay ng Panginoon sa atin, itong kalusugan natin mga guys. Kaya hanggang dito na lamang mga guys. Naka 18 minutes na ako. Hanggang dito na lang. Vlog pa rin kahit nasa mundo. Kasi kailangan sa atin mga munting mga vlogger para madagdagan natin ang ating mga channel, bahay. Pag sinabay bahay mga guys, channel yan. May mga channel na tataas na sila. Ilan palapag na yan. Samantala sa akin baka 2 palapag pa lang itong mga guys. Kaya magandang umaga mga guys. Paki-like naman, paki-share ang munting channel kong ito. At share mo para naman makita sa mga ibang mga channel na gusto nila manood sa mga vlog na mga kadamihan kasi mga vlog ngayon na nakakatawa. Ito mga guys, ito ang vlog na karanasan sa buhay na para na-share ko sa inyo
na ito ay walang halo na kasinungalingan, kasi kadamihan mga vlogger para madami lang ang views. Ito sa akin ay hindi ako nagbabayan mag-edit nito, talagang diretso upload ito mga guys mamaya pag uwi ko sa amin. Magandang umaga, God bless, bye.